Ako, wala akong pinag-aralan, di yung anak ko wala. Oo, maikli lang. Nabasa ko pero pag mahaba na. Ngayon ay ating tutunghayan ang buhay ng isang ina na hindi nabigyan ng pagkakataon na makapagpatuloy sa pag-aaral at nagkaroon ng maraming anak. Malalaman din natin ang kwento sa kung paano niya kinakaya ang kanyang buhay na puno ng paghihirap. Kaya kong sulat. Parang ayaw ko na, naiya na ako. Ganda namin. Nagpasya ang aming grupo na bisitahin ang tirahan ng aming i-interviewin para sa isang malalim na panayam upang mas maibahagi niya ng komportable ang kanyang personal na kwento. Hello po, magandang araw po. Ngayon po si Nanay Vilma. Ngayon po kasi gagawa po kami ng document po sa buhay nila po. If ever pwede po ba kami pumasok sa bahay? Dito po kayo nakatira, Nay. Oo, pati ng anak ko. Ilan po kayo dito? Bali walo. Saan po kayo nagluluto, kumakain? Dito lang, sa igaan din namin. May mga aso niyo po ba nakakapasok dito sila? Oo, dito lang sila. Si namin. Okay lang naman po dito, hindi naman po pag umuulan, tumutulo. Tumutulo yan. Dito lang din po kayo nagsasampa yung mga dami. Ito, nakahangir na kasi wala nang malagyan. Ang dami niyo rin pong gamit, no? Kaya medyo masikip din po dito. Diyan ako Ngayon ay dadako na tayo sa aming panayam na kung saan ibinahagi niya ang kanyang mga personal na karanasan at hamon sa kanyang buhay. Name po, buong name po. Gabriela Cansa. Yan. Tapos yung palayo niyo po is Ate Vilma. Kilala po kayo dito, Ate Vilma. Age? 51. Okay. Ilan po yung mga anak ninyo? 10. 10. Lahat po ba sila andito po? Yung dalawa nandun sa Ilocos. Ilocos. May mga anak asawa na po ba sila? Kamusta naman po yung mga communication ninyo sa anak Okay ninyo? naman. Yung dun po sa mga Ilocos, nakakausap niyo pa rin po. Ano po ba? Parang messenger, chat, ganun po ba yung maging communication? Sa lang, sa messenger. Chat, video call po. Sa mga laki po, ilan pa po yung nag-aaral? 3 na lang. 3 po sila. Ano po yung mga grades po nila? Grade 8, 2 at saka grade 2. Kayo po, speaking of education, kayo po, ano po yung mga natapos niyo? Dito lang ako. Paano po kayo nakakahanap po ng trabaho? And ngayon po, ano pong trabaho ninyo po? Labada. Okay naman po yung income sa paglalabada. Kulang din. Mahal lang bilhin mo. Totoo nga po eh. Ganun po. Ano po ba yung naging reason bakit po hindi po kayo nakapagtatapos? Malayo kung sa amin, malayo ang paralan. Wala po bang yung transportation? Bihira lang po talaga. Kasi ano po ba siya parang... Paano nakutik? Ang bundok din po yun. And ano po ba siya? Kung bike dito po, gaano po ba kalayo? Hanggang Kabias lang, ganun. So lakad lang din po yun. Lakad lang yun, wala naman sasakyan ng araw. Kaya ang hirap din po. Aming tinanong si Ate Vilma kung ano nga ba ang kanyang pangarap sa buhay. Gusto ko punta ako layo yung ko eh. Gusto ko abroad ako eh. Parang gusto niyo po parang makapag Nung bata pa po ba kayo, ano po yung mga pangarap niyo po? Yun, gusto ko kapag abroad dahil pangarap ko mga magulang. Yun po yung pangarap ng mga magulang niyo. Kamusta na mayroon po ba kayong communication sa magulang niyo? Oo, nanay ko na lang. At saan po sila? Kamusta naman po? May sakit siya ngayon. Patay na, tagal na. May reason po ba? Okay lang po ba kung sabihin yung reason ba't di po kayo nakapag-usap? Kasi malayo. Isang kapatid ko. Wala akong number. Kapatid ko lang. Doon pa rin po ba sila yung sa bundok? Siguro rin po kasi bihira rin po yung signal doon.
Ngayon naman ay aming itinanong kung siya ba ay natutong magsulat at magbasa sapagkat nasabi niyang grade 2 lang ang kanyang natapos. Hindi ako natuto kasi parang nawala na sa isip ko kasi doon ako palagi sa palayan. Yun lang kasi nasahan doon sa akin. Ilan po ba kayo magkakapatid? Kami sa probinsya, ano kami? 12. Lahat po ba kayo is nakapag-aral? Ako lang hindi. Kasi parang ako yung bunso. So parang nasa'yo na po yung asa kasi nga bunso ka po. Kaya po, to the point na hindi na po kayo nakapagtapos. Pero ngayon po, kaya niyo po ba magsulat ng ano? Kung mayroong magturo sa akin, kaya kong sulat. Parang ayaw ko na, naiya na ako. Ganda na ako. Sa pagbabasa, nakakabasa naman po kayo ng mga kahit letters, words, kahit maikli. Oo, maikli lang. Nabasa ko pero pag mahaba na. Parang, minsan po ba nahihirapan po kayo? Kunwari, may mga instructor or mga kung ano pong mga nakasulat, nahihirapan po kayo in Oo, kasi mabuti, yung mga anak ko, pinaaral ko kasi pag ako hindi ako marunong magbasa, sila ang pinapabasa ko. Sa ganun po, paano niyo po naturuan yung mga anak niyo po? Yung kaklase nila. Parang tulong na lang din. Yung ate nila, turuan sila minsan. Ganun. Sa mga apo, ganun din po. Yun. Ang anak ko naman, yung panganay, nakapag-aral naman. Marunong naman sila. Kaya lang ako, kung marunong, sila ang tutulong sa akin. Parang okay naman po kasi parang nanay po kayo, natutulungan pa rin po kayo ng anak ninyo. Okay lang din po. Kasi pag ako, wala akong pinag-aralan, yung anak ko wala. Sila na lang nag-ano sa akin, pag mayroong mga ayuda, sa mga anak ko, sila ang susulat. Makifeel nyo rin po yung pagmamahal ng mga anak ninyo sa ganun pag Hindi ba tapos? Isa Ate Vilma walking to someone's house. Hindi akong ulam doon. So talaga ako naging ako palagi ulam dito. Best friend kayo nung may-ari dito, Nay. Si Lisette. Tunay na kapag busilak ang iyong puso ay may kaibigan kang busilak rin na tutulong sa iyo, katulad na lamang ng kaibigan ni Ate Velma. Si Ate Velma na may di natitinag na katatagan ay buong tapang na humaharap sa mga hamon ng buhay, na ginagawang isang pagkakataon ng kanyang kakulangan sa formal na edukasyon upang pagyamanin ng kanyang karunungan. Pagbibigay ng napakahalagang mga aral sa mga nakapaligid sa kanya at pagpapatunay na ang tunay na diwa ng pag-aaral ay wala sa mga dingding ng silid-aralan, ngunit sa pusong walang humpay na paghahangad ng kaalaman. Kaya hanggang may pagkakataon kang magkaroon ng edukasyon, pahalagahan at pagbutihin ito dahil habang ikaw ay nag-aaral sa silid-aralan, mayroong ibang mga bata na naghahangad rin na maranasan ito. Kala ko matagal pa interview nyo, may iyak na ako eh. Hindi ko kasi iyak kasi na. Thank you po, Ate Gillian. Sige.